Thank you po, Ma'am Claire. Yung title ng ating vision nga po ngayon ay to inspire, to motivate, and to act quickly. Pero bago po tayo mag-umpisa po nito, ay may isa pong kanta na total mag-warm up tayo, no? Kasi maraming natutulog na po doon. Warm up muna tayo, but with a song na related po sa ating topic, no? Ang title po nito, bagong kanta po ito, hindi pa masyadong popular. Ang title niya ay Just Keep Going. Okay? Could I request everybody, but before we start up, explain ko muna kung ano yung title, yung kanta pong ito. This is an inspirational song focusing on perseverance and resilience. Yeah? Inviting people or encouraging listeners to face life challenges, no, and also to bringing hope that we will have a better future. The lyrics focus on moving forward, overcoming fear, and finding inner strength during tough times. So maganda po ito. If you have the chance to read the lyrics, please do so kasi maganda po talaga yung lyrics pong ito ng kantang ito. Okay, can I request everybody to rise? Sasayaw po tayo, no? Kahit ano, basta just to move your body. Okay? Okay, so magandang araw po sa lahat. Sa Baguio, sa Cebu, sa mga nakikinig sa online, sa Abu Dhabi, alam ko nakikinig doon, yung aming mga kamag-anak doon. No? Nagtipon pa daw siya ng crowd para po manood ngayon at makinig sa ating seminar. No? And also, sa Iloilo, Ilonggo, marami din pong nanonood doon. Ha? May grupo din po tayo doon. At sa lahat po dito, sa bulwagang ito, inuulit niyo po, magandang araw po sa ating lahat. Makinig lang po tayo ng maigis sa ating mga sasabihin kasi maganda yung ating topic, no? To inspire, to motivate, and to act quickly. Yun ang hinahanap po natin sa isa't isa. No? Na siguro ay kailangan talaga natin i-improve yung ating sarili. Okay, may tanong po ako. By a show of hands, sino po dito nag-isip sa atin na mag-quit? No? To give up in Atomy. Sino po? Huwag kayong mahiya kasi totoo po yun. Oo. So alam ko, nahihiya kayo pero totoo po yun. Marami po tayo nag-iisip kasi iba po yung ating direction. No? Hindi po masyado natin na-appreciate kung ano po yung ating ginagawa. Right? We have to be honest to ourselves. But take a second and imagine kung lahat po tayo magtatagumpay sa ating journey sa Atomy. No. What if all of us is capable of having a positive mindset sa ating Atomy journey? Bakit kailangan natin maging successful po dito? Yes, I know that we know that all of us here are really aspiring that we will be successful in Atomy, right? So, para po kanino to? Para po sa atin lahat. Para sa ating pamilya, para sa ating sarili. No? Pero kung gusto natin magtagumpay dito, kailan po natin gagawin ito? Tanong yung sarili nyo, kailan? Diba? Kung hindi ngayon, kailan? Dapat ngayon na. Ngayon na. No? Okay. Okay, let me introduce myself. I am your Sharon Rose Master Nuno Bugna from Paranaque Wellness Center. Yeah. I am also the husband of our Sharon Rose Master, Miss Gigi Bugna. Apo.
Asawa ko po siya, hindi ko siya kapatid. Asawa ko po siya. So, let me tell you my life story kung bakit ako nandito ngayon sa Atomy as Sharon Rose Master. Pag kinuwento po natin yung ating sarili, no? Napakadali. Kahit walang script, kahit wala yan eh. Diba? Lalo na kung may mga tipon-tipon, madali nating maikwento yung ating sarili. No? Ito po kinikwento din natin ito sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga apo, sa ating mga kaibigan, para magsilbi pong aral sa kanila. No? Kami po, I'm really proud of telling this to sa family po namin, no? Especially sa sons and daughters, sa mga apo. So, kinikwento ko ito palagi with humor. Dahil pakaganda pag may humor palagi tayong sinasabi natin. Dito sa Atomy, dapat may humor tayo eh. Dapat may seminar tayo, Sir Sen. Dapat we do have seminars sa being humorous, sa humor. Sana magkaroon po. Kasi we already have seminar sa communication skills, developing our communication skill. Dito po, may humor naman. Parang medyo masaya. Happy. We're happy if you have humor. Okay? So yung aking kwento ng aking buhay, katulad din yung ng karamihan po natin, dumaan din tayo sa kahirapan. Diba? So, ito po, yung pinanganak ng 1940s to 1960s, ito yung generation na marami talagang na dinaanan ng kahirapan. No, mahirap kasi post-war, walang trabaho, walang industriya, walang walang income yung mga tao. So mahirap talaga. So kahit ano na lang yung gagawin po natin, ginagawa natin para lang kumita, para makasurvive. That is really true. Isa po ako doon kasi pinanganak ako before 1960. 1957 po ako pinanganak. So, medyo nahagip tayo ng time na yon. Naranasan ko po magbenta ng balot at soft drink sa sabungan. Kasi katabing bahay namin yung sabungan. Naranasan ko rin maging kargador. Kasi may trend sa amin, pag bumaba yung mga pasahero, umaakyat muna kami habang tumatakbo yung trend para alokin yung may mga bagahe para ibaba po sila. Naranasan ko rin po na gumawa ng hollow blocks. Napakabigat ton. Magpala ng buhangin at bato mula sa ilog papunta sa truck kasi may hollow blocks may hollow blocks company yung aking kapatid. Naranasan ko magkonduktor sa jeep. Doon ako kumukuha ng aking allowance para mag-aral po sa kolehiyo, sa San Agustin, sa Iloilo City. No? So, ang dami pong mga pagsubok na dinaanan po natin. No? Pero ito po ngayon, nandito po ako ngayon, no? Katayo sa inyo at magbigay ng aral o kaya ng magandang payo sa atin lahat. No? So, ang amin po kasing bayan sa Iloilo, it's Pasig, Iloilo. It's formerly a municipality, now it's a city. Pag pumunta po kayo sa amin, si Ma'am Sel at si Ma'am Lori nakapunta na po doon, makita niyo malawak na taniman ng tubo. No? Kasi lawak ng ating paningin. Hanggang ngayon, kasi may 2 sugar mills pa doon eh. Ang isa pag-aari ng Nico Kongwei at isa ay pag-aari ng mga ni Joe Marichan, pamilya ni Joe Marichan. So yun po ang industry sa amin. That is the industry in Panay Island and same true sa Negros Island. Okay? So pag ang aking tatay kasi ay experienced driver. Magaling na driver ng truck, malaking truck. So natandaan ko, pag siya ay magkaroon ng trips, pumunta sa kampo, maghatid ng mga tubo sa sugar mill, sumasama po ako pag walang klase. So tuwang-tuwa ako pag sumama ako sa kanya. Pero may isa akong interest na gusto kong matutunan po doon sa pagsama ko sa kanya. Gusto kong matuto mag-drive. At an early stage of 12 years old, doon na po ako nagkataon ng interest. So, sinabi ko naman sa tatay ko na gusto ko mag-drive. No? So, ang ginawa niya,
pinapaupo niya ako sa lap niya. Malaking truck po ito. Ang karga niya siguro mga 12 to 15 tons. Mabigat po yan. So pinapaupo niya ako, pinapahawak na sa akin yung manibela. Wala akong takot kung ano mangyari sa along the way. Dahil I trust my father. No? Tiwala ako sa kakayahan ng aking tatay. So ito po, na-realize ko later, sabi ko, parang it's an early display of courage and determination para po makuha natin, mag-succeed tayo sa ating iniisip na goal. No? Gusto nating marating. At an early age, ngayon ko lang na-realize na parang ganun pala. Okay? So, ngayon, isa na ako ngayong magaling na taga-maneho, driver. I'm a professional driver. I'm a responsible driver, skilled, and law-abiding. So, baka may gusto sa inyong mag-hire sa akin. Well po, your family will be safe. No? Ang bayad lang po, kondisyon, ang bayad lang po ay PV. Point value. Okay po ba yan? Madali po yan. Makakatulong pa sa Atomy. So, ako po yung klaseng driver na I will bring my passengers and cargo to their destination safe and sound. No? So, na-develop ko ito through my courage at an early age. Hanggang ngayon, matapang talaga ako. Totoo lang. Hindi ko lang kaya labanan yung asawa ko. No? Ang tapang natin yun hanggang doon lang. No? Pero, pagdating na po sa, alam niyo po yan. No, hindi kaya. At isa po ngayon, isa na po ako ngayong passionate, enthusiastic, ano po ba? Proud Atomian. Kaya po ako nandito ngayon. Ang una ko talagang plano sa buhay, magiging piloto. No? Hindi fighter jet, ha? Wala pang piloto. So, mahilig po ako magtumingin ng mga eroplano. Actually, gumawa ako ng mga miniature ng mga eroplano. Pero dahil po during that time, napakamahal ang aviation courses, no? Napakamahal. So, hindi pwede. So, sabi ko, mahilig kasi ako sa mga makina. Pag masira kasi yung truck na minamaneho na aking tatay, tumutulong ako sa kaya marunong ako sa wrench. Hindi ko lang kaya buuin yung makina, pero naintindihan ko kung paano nagpo-function yung makina. So, pero later on, since being a pilot and being a mechanical engineer ay hindi ko kakayanin dahil sa mechanical engineer, narinig ko yung calculus, ay napakahirap pala yun. Well, I'm not good in physics. I'm not good in trigo or geometry. Hindi po ako magaling doon. No? Kaya siguro talagang mahihirapan ako sa tingin ko. So, I finally switched to accountancy, no? From the University of San Agustin in Iloilo City. No? At ito ngayon, no? I finally succeeded. Ako po ngayon ay isang licensed accountant, a certified public accountant. Diba? Tanong ngayon, paano ako naging CPA? Maganda din yung kwento dito. No? Kasi ang CPA examination is known that it is one of the hardest professional examination in our country. Right? Siguro nabasa na rin po yun. Kung hindi number 1, number 2. Kasi napakaraming subject during our time, napakaraming subject ang ipasa mo. Nung time namin, sabay kami ni Ma'am G pumasa sa CPA examination. 9 subjects ipasa mo. No? Isa nga, minihirapan pa tayo, 9 pa. So, but during my first attempt, I did not get it. No? Dahil po, almost, ang 8 subjects ko ay napasa ko. Ang pinakahuli na pinakamahirap, which is the practical 2, bumagsak po ako doon. Bakit? Hindi ko natapos yung exam dahil nga nag-mental block na ako. Siguro kulang talaga ako sa preparation.
No? Kulang ako sa preparation, kaya siguro wala na akong maisip. I stop. So alam kong hindi na ako papasa. So I gracefully accepted the fate. No? Pero sa isip ko, I will pass it the next time I get it. So I tried the second time. At ito ngayon, I succeeded. So thank God for the blessings and for being, for the sacrifices and the blessings that you have given me for passing the Certified Public Accountant Examination. Sa aming pamilya, 13 po kami. No? Nagbibilang na kayo. 1, 2, 3, 4. 13 po. Ako po pinakabunso. Ayan. So imagine ko ano yung mga kwan. Yung iba ko ang kapatid nga kasi nauna sila umalis na sila ng bahay, hindi ko masyadong kilala. Hindi ko siya masyadong kilala. Sa totoo lang, no? Hindi ko masyadong kilala. Pero, yun, we come together naman. Kaya lang, hindi po yung mga body-body talaga kasi malaki yung agwat eh. No? So, sa aking pag-aaral na, dahil sa 13 po kami, hindi po kami masyadong maalagaan ng aming mga parents at ng aking mga kapatid, ng mga teachers din yung mga kapatid ko eh. No? So, during my primary and secondary schools, at hanggang sa university, wala talaga akong natanggap na award. Talagang kulelat ako. No? Wala kahit isang medalya o isang recognition na lang during my school days. So, sabi ko, hindi naman siguro masama kasi pumasa din ako. So, oo. Pero na-realize ko later na yung grace doesn't dictate our faith. No? Grades don't define our intelligence and self-worth. So, ang importante pa rin ay paniniwala sa ating sarili. Believing in ourselves that we can do things. Believing in ourselves that we can succeed kung anong gusto natin. It's just a matter of courage and determination, resilience, at marami pong adjective at noun na pwede natin gamitin dyan. No? But believing in ourselves is the fundamental first step to success. No, acting as a catalyst and stimulus that builds confidence, resilience, and determination to achieve goals. So, dapat meron tayo niyan. Ito yung ating topic ngayon. Just to build up our confidence, resilience, courage, para po ituloy po natin ang journey natin sa Atomy. Ngayon, paano po kung ako'y hindi nagsumikap para umunlad ang aking buhay at aking pagkatao? Paano kung ako'y naging duwag at takot sa mga pagsubok? Paano kung ako'y hindi naging matatag at matyaga sa mga pagsubok na aking madaraanan? Tanong, ano kaya sa isip nyo? Sa isip ko ngayon siguro, I may not be standing here in front of you right now. I may not have married my wife. Mabuti nga, buenas ako, hindi niya tinignan yung transcript ko eh. Nung nililigawan ko siya eh. Yung biyanan ko, ganun din, hindi ako tinignan. Baka sa itsura ko lang siya tumingin. Totoo po yun. No, baka, no. I may not have traveled. Kasi po nagtrabaho ako as a NGO, which I had a chance to travel so many countries. Ano? Ang Philippines ay halos naikot ko yan. No? Kasi yung trabaho ko dati ay isa akong external auditor ng isang auditing firm sa Makati. Kaka-opisina ko si Ma'am G. Kaya siguro, palagi kami nagkikita, na-develop. Pinapatawa ko lang kayo, pero totoo yun. Ha? Siguro, ngayon, I may not have received those awards at recognition sa aking alma maters, no? Sa elementary, sa high school. Yun ang kwento ko mamaya. I may not be a CPA siguro ngayon.
I may not be happy for what I am now. At siguro ay mas patanda ngayon ang itsura ko. Oo. Kung ano nakita mo sa akin ngayon, siguro mas patanda yung aking itsura dahil siguro sa ibang trabaho, daming problema. No? Do I feel young? Do I look young? Ma'am, ano po ang ating mga kailangan? Paharapin ang mga pagsubok at matupad ang ating mga pangarap sa buhay sa Atomy. Okay? So, kailangan po ito ha, makinig po tayong mabuti. Kailangan po tapang. No? Sa kinuwento ko kanina, tapang. No? Courage. Pangalawa, we should have a positive mindset on what we are doing. Positibong pananaw, positibong pag-iisip. Pangatlo, tibayan natin ang ating loob. Self-confidence. Tiwala sa sarili. No? Sino pa ba magtitiwala sa atin? Kung hindi tayo muna, hindi tayo nagtitiwala sa sarili natin. Tayo muna. Tiwala sa ating sarili. Pang-apat, resilience. No? Maging matyaga po tayo. Matatag. Ang Atomy business ay hindi po basta-basta. No? It is not for the weak. It is for the people na talagang they try to improve themselves para po maging matibay po tayo dito. Hindi po siya, it's really hard work. No? Kung wala po kayo niyan, ay baka madali po tayong bumalik sa regular nating buhay. Panglima, determination. We should have determination on what we think that we will do. No? That the goals that we set in our life. May determination po tayo. Pang-anim, isa sa mga importante, quick action. Action ang kailangan po natin dito. No? Plano ng plano, walang action. Ito din yung message ni Sir nung isang nakaraang Webes, no? Nigel. No? Action. Nag-focus sa action kasi action. Put more weight dito talaga sa action sa ating ginagawa. So, I have chosen 3 words, no? The courage, the resilience, and determination, and the action. Let me say something about these 3 beautiful and powerful words. What is courage? Courage is acting even we feel scared. No? Takot tayo, pero uma-action tayo. No? It's about responding despite feeling of anxiety and worry. Courage is what it takes to stand up and speak. Kailangan magsalita tayo. Lalo na sa Atomy. It's a sales job po ito. And courage is what it takes to sit down and listen. Pareho natin ngayon. No? We are willing to learn from listening to our partners, mentors, para po tayo ay magkaroon ng maraming knowledge, especially sa Atomy. Next, resilience. Maging matyaga, maging matatag. Resilience is not just bouncing back. It's leaping forward. Resilience is our consistent resistance to not give up. Right? Oh. Labanan natin itong mga negative sa ating buhay. Resilience is not just overcoming, but also becoming. Overcoming, parang solusyon natin. Becoming, parang ang paningin natin growing. Growing tayo. Ganon din. Consistent yung ating isip na we will grow in the coming, sa mga susunod na mga araw. So, if we want to be resilient and strong, magdasal po tayo. God will give us to be that way. Okay? Kailangan po, sabayan natin ng dasal. Third, action. Ito palaging paborito natin, action. Action speaks louder than words.
Tomorrow, God will not ask you, what did you think? What did you dream? What did you say? But God will ask you, what did you do? Anong ginawa natin dito sa ating buhay? May ginawa ba kayo para to please me? May ginawa po ba kayong maganda para sa ating sa mga tao na dapat nating tulungan? Importante po yun. Sa Atomy, dito po tayo, marami po tayong magagawang maganda sa ating kaparehong tao. Okay? So sa action, yung ating 2026 slogan, yung Atomy's 2026 slogan is speed of decision, absolute immersion. Dito po mapasok yung action. No, speed. Ano ibig sabihin ng speed of decision and absolute immersion? Pahapyaw lang tayo dito. Meaning instant, bold action followed by unwavering focus to achieve goals. Yung definition, kung intindihin natin mabuti, anong pinupush niya? Urgency. We have to act with urgency. Ngayon na. Kailan pa? Dapat ngayon. So, ganyan ka, yung message ng speed of decision and absolute immersion. No? Anong benefits niya? No? Hindi na siguro natin i-explain ito. No? The speed of decision, competitive advantage and agility. So, pag mabilis tayo mag-decision, nauuna tayo doon sa iba, sa competitors po natin. Improve operational efficiency. So, naano po natin yung mga, sabihin natin yung mga wasted na mga efforts natin. No? Kung mabilis tayo mag-decision, mabilis tayo mag-correct kung ano yung mali. So, na-narrow down natin yung ating mga operational expenses. At ang labas niyan, higher quality outcome. Increase in innovation. Ito po, particular po ito sa pag-say innovation, this time, I think it's particular dito po sa mga technology, no? Development of technology. Ngayon may AI, si Ma'am Valle, no? Magaling po diyan. At kami po dito doon sa aming opisina, we are thinking of adapting AI na, no? Mag-aaral po kami naghahanap lang po kami ng magandang magtuturo para po sa AI. Po lahat po tayo dito, matanda o bata, ay dapat may familiar tayo sa AI o we can use AI kasi that is malaki po yung kanyang nasasakop. No, pag marunong po tayo mag-AI, marami tayong magagawa na mabilis. Okay? So, enhance employee morale. Of course, mataas yung morale ng mga tao pag mabilis po tayo magdesisyon. Ang momentum natin, mabilis din. Paakyat. Dahil nga po, nagde-decide tayo ng mas maaga, nakikita natin yung mali, nakokorrect natin. So, momentum natin is strong. Proactive opportunities. Proactive. Nakikita natin, parang na-visualize natin ano ang mangyayari. So we can react immediately kung ano po, nakikita natin yung mali. Pwede po nating iwasan yan if we think proactively. Yeah. Now, tell me this. If you have the opportunity to change your work and personal life for the better by making few changes, would you do it? Ha? Kung may babaguhin tayo sa ating buhay o sa ating mga routine, no? Para sa kaunlaran ng ating buhay, kailangan mo, gusto niyo bang, will you do it? Kailangan mo natin gawin to? Yes. Okay. So, we will go to the 8 steps to success in Atomy. Pero itong 8 step pong ito ay bago tayo pumunta dito, ito lang yung payo ko. Tanungin natin ang ating sarili. Naniwala ba tayo? Naniniwala tayo? O yung sarili mo na ito bang Atomy ay kaya mong ipurso despite of all the obstacles,
all the hindrances that we will face in the future? Are we willing to do it? Are we willing to challenge these obstacles? Sa yun, siguraduhin natin sa ating sarili muna. Okay? Pangalawa, may tapang ba tayo na harapin po itong lahat ng mga challenges na ito? Can we sustain? Yeah? Tiyakin natin. No? Kasi para sa akin, parang prerequisites po ito eh. Para po ituloy natin yung Atomy business po natin. Pangatlo, can we assure ourselves na we will take immediate action or quick action dito sa ating mga gagawin sa Atomy? Prompt, quick. So kung masugap natin ito on a positive note, we can proceed sa 8 steps. Kasi 8 steps, madali na lang yan eh. No? So, setting goals, no? Kami ni Ma'am G, nag-set kami ng goal. No? This is sa life scenario, isinama namin sa life scenario. Sabi namin, we agreed that up to anytime from 2026 to June 30, 2027, magiging Star Master kami. Yes. I think we're serious on that aspect. No? Magiging Star Master po kami until anytime from now to June 30, 2027. Okay. So, ito pong 8 steps, no? Babasahin ko na lang kasi palaging dinidiscuss ito eh. Si Sir Renz ang paborito na si Sir Renz eh. So, make a firm decision. You have to commit. You have to build contact lists. Invite to connect. No? Invite. 5, present the business clearly. Explain the business. Ito, explain natin ng konti. Kung bakit ganito ka-importante itong number 4 at number 5. Okay. Dito, kailangan po natin that we have to improve our communication skills. Right, ma'am? Ma'am Irene? Oo. Especially, improve your English. Okay. Bakit po English? Kasi may mga members tayo sa Brazil, members tayo sa Cambodia, sa Vietnam, sa Korea, all over the world, ang global ang Atomy. If you don't know how to write and speak English, how could you communicate then? It's only the English language ang ating medium po dito in order to communicate those people outside of our country. Okay? So, i-develop natin. Hindi natin kailangan na, basta you speak, you read every day. Try to do that just to improve your English skills. Communication skills. So, narinig ko na si Sir Sen yata ay nagko-conduct na ng seminar sa communication. Right, Sir Sen? Kayo po ba yun? Oo. So, Sir Sen, that is a very good move dito sa Atomy. Na? Si Ma'am Claire, kayo po yung nag-ano nun. That is very good kasi ito yung trabaho natin eh. Mag-communicate. Sa ano sabi ni Chairman? Sabi niya, talk. Diba? Sabi niya. So, anytime you have to talk. Yung sabi mo, stand up and speak. So, it's a very good program. Tuloy-tuloy po sana yan, Ma'am Claire. At dahan-dahan po yan ay makakita po natin na nag-i-improve po tayo. Pero, yun nga, ang aking ini-emphasize po dito, we have to read, we have to speak. Practice mo na. Araw-araw kasi may subscription ako sa Manila Bulletin. No? Ang una kong binabasa, Bible. Gospel for the day. So, pangalawa, ay few paragraph reports. Binabasa ko po yun. No? Kaya dati, nang una ka magsalita dito, medyo timid pa or hindi pa masyal. Ngayon, natutunan ko na kailangan pala i-improve natin. Pangalawa, may natutunan kami ni Sir Renz. May sinusundan kaming reels. Sa communication po ito Oo, if you want to try this, si Pastor J. John, do you know him, ma'am? J. John. Si Pastor J. John ay isang magaling na public speaker.
No? Ano siya? Worldwide na siya. Napakagaling niya magsalita. No? Yung sinasabi natin, articulation, dyan po yan. Tinuturo po yan. Ang isa pa ay si Vinh Giang. He is a Vietnamese Australian. Magaling niya ng public service. VIN, Vietnam kasi Vinh ang program. VINH. No? Nagtrabaho ako sa Vietnam for 2 years. So, ano niyo yan? If you want to know that Facebook page, ano niyo po, tanongin niyo po kami ni Sir Renz. No? Ewan ko kung nagbasa na si Renz. Pero yan ang sinusundan ko. We don't need to enroll in speech power. We don't need to enroll in Carnegie. No? Napakamahal yun. Dito, sundan lang natin, practicein lang natin. Sabi nila, in 15 days, magaling ka na. Basta tuloy-tuloy po yung practice natin. Okay? So dito sa 8 steps to success, we have to be skillful. Kailangan po, kabisado po natin itong 8 steps na ito. Kasi ginawa na ito ng Atomy, ito na po parang ito na yung kahon natin. No, hindi natin tayo mag-experiment na kung ano-ano pa. Sundan po natin ito. We have to be skillful in these 8 steps in order to know Atomy very well. In order for us to deliver Atomy to our partners and consumers. Okay? Sa ating mga pagsisikap, palaging may mga balakid na minsan na hindi natin maiiwasan. Ito po ay takot, fear. Sino sa inyo ang walang takot? Natatakot palagi? Alam ko marami. Kahit walang rason, natatakot po tayo. No? Minsan, OA na po yun. No? Takot po ako. No? Ginagawa nating rason for not doing things. Takot po ako. Palaging ganon eh. So let's take up fear. Ano pong fear? F-E-A-R. False expectation appearing real. Tama po? Wala naman eh, pero natatakot tayo. Fear is a small dark room where negatives are developed. Diba? Negative, not positive. So, ano po yun? Fear of not doing things perfectly. Fear of failures. Fear of rejection. Fear of criticism. Chismis tayo. Oo, na ganito. So, kinikriticize tayo. No? At itong matindi, fear of the unknown. Kahit wala, natatakot tayo. No? So, ano lang magawa natin kung puro takot tayo? No? Kaya nga tayo, courage. Ang panlaban natin dyan. Resilience. So, marami tayo. Pero, ngayon, how to overcome fear? Harapin natin yung ating fear. No? Identify natin. It's just solving problem. Pag kumuha kayo ng exam, ang advice palagi ng ating mentor, ay sabi niya, basahin mo ng mabuti yung exam. If you know exactly kung anong tinatanong, you are 50% pass. Di po ako, Ma'am Irene, Ma'am Claire? 50% pass na po kayo. No? So, importante po, kailangan natin i-identify ano bang natatakutan natin. Name it. Tapos, practice mindfulness and relaxation. So, pag galit daw tayo, pag takot tayo, huminga tayo, relax muna tayo. Huminga tayo ng malalim. Siguro pa. Just like that. Malaking improvement sa ating katawan at sa ating isip. So, refrain from your perspective. So, pwede natin i-adjust kung yung perspective natin ay hindi tumugma sa ating iniisip. Take action despite fear. Ito ang pinag-uusapan natin. Kahit takot, go. No? Siguro kung bala ang harapin mo, yun siguro, iiwas. Sobrang, it's not practical already. So, alagaan natin sarili natin at we seek support. Ito ay pwede spiritual, ito pwede physical, punta ka sa mga doktor, or pwede natin yung ating team. Kausapin natin. Hingi tayo ng advice sa ating team. No? Kasi maraming gustong tulungan tayo. Okay? May kasabihan tayo. Feed your faith, and your fear will starve to death. Yeah.
Don't fear tomorrow. God is already there. Ipaybaya natin sa Diyos yung ating mga iba pang kinatatakutan. No? Magtiwala tayo sa ating Panginoon na tayo ay protektahan. Yung takot natin ay malabanan po natin. So, po sa ating topic na inspire, motivate, and act quickly. May mga success stories po tayo na pwedeng ikwento po dito, no? Just to inspire everybody. Kasi, pareho lang naman ang dinaanan natin eh. Itong mga taong ito naging successful. Pareho lang naman problema natin. Ano po yun? Rejection, criticism, takot. Ganon din sila eh. Ganon din. So, just for our curiosity, kailangan po natin ikwento po ito para po maging ehemplo po natin. Una, si Colonel Harlan David Sanders. So, familiar dito? Itsura pa lang yan, familiar niya, no? Founder po siya ng Kentucky Fried Chicken. Okay? Ano po siya? Wala na siya ngayon. He died on December 16, 1980 at the age of 90. Pero ito yun po yung istorya niya. Ito, he was a poor guy. No? He was residing in Corbin, Kentucky. No? Nung nag-umpisa po siya, ang kanyang kotse ay karag-karag. No? Nung umpisa po siya, ay may na-formulate siyang recipe with 11 herbs, etc., etc. No? Naniniwala, itong ginawa niya po ito, talagang maraming na-attract sa kanyang recipe. No? Nagtayo siya ng restaurant, naging popular yung restaurant niya. No? Kasi napakasarap naman talaga. No? So, may kwento na ito ng Ma'am Chelly dati eh. So, ang kamalasan niya, yung kanyang restaurant, kasi maraming dumadaan sa restaurant niya, ang kamalasan niya, ang kanyang restaurant ngayon, ginawa ngayon yung interstate highway sa Amerika. Nagkaroon na ng highway doon. Hindi na ngayon dumadaan yung traffic doon sa restaurant na. No? Hanggang sa nawala na yung mga customers niya. So, ang inisip niya, i-frankisa niya ngayon. I-franchise niya ngayon. So, he went, no? Kasi naniniwala talaga siya na, magsasucceed po dito. So, he went to various countries, Canada, inikot niya yung Amerika, sa Australia, etc. No? Pero kahit isa, walang tumanggap na kanyang recipe. No? Kahit minumurahan na niya, hindi pa rin tinatanggap. So, alam mo kung ilang beses niya nag-fail? 1,009 times. Kaya nyo yun? Kaya natin yun? Na-reject tayo 1,000 times? Until one guy, I think si Brown at si Messi, nag-try, na nag-succeed din, kaya lang na-break yung mga kontrata nila kasi binago nila yung recipe at yung gravy. No? Pero hindi na tayo doon. So, kung ang inano niya ay naniniwala sa sarili niya, believe in himself na magsasucceed talaga siya at ang kanyang recipe ay napakaganda talaga, magugustuhan. Ito na po ngayon ang Kentucky Fried Chicken. Ang Kentucky Fried Chicken ay present sa more than 100 countries. So, napakalaki na ngayon. Although wala na si Colonel Harlan Sanders. So, thanks for him for bringing Atomy in our society. Kentucky Fried Chicken in our society. Next, kilalang-kilala niyo po ito. No? Sino po yan? Jack Ma. No? Founder of Alibaba. He was a teacher. Bago siya naging teacher po siya. So, ito din po. Yung kanyang we must never give up. We have to be used to rejection. So, kwento niya, nag-fail siya. Elementary pa lang, failed na siya. Pagpasok sa elementary, twice. Pumasok ng high school, nag-fail ulit siya, 3 times. Nag-apply sa KFC, rejected siya. No? Nag-apply sa ibang trabaho, 30 times ni-reject.
Nag-apply sa Harvard, 10 times na-reject. Kung kayo yon, kung kayo po tayo yon, kung mahina po tayo, are you going to pursue? Pero naniniwala siya na kaya niyang umunlad ang sarili niya. He was not good in class. No? Wala siyang binatpat. Oh, pero sa determination niya, naniniwala siya sa sarili niya, na kaya niyang maging successful. Itong nangyari kay Jack Ma. So, ulitin ko, ang sabi niya, we must get used to rejection and never give up. Okay? Third, kilala niyo rin po ito. Si Mr. John Gokong Wei. Siya pong may-ari ng Sugar Central namin sa Iloilo. Siya may-ari ng Robinson Bank. So, conglomerate na po sa Cebu Pacific. So, siya. Ang kwento din niya, itong kwento niya, he was down 13 years. He was down, no? Sunog yung bahay nila. Tapos, 13 years old pa lang siya. He was the breadwinner of the family. So, nag-negosyo siya, no? Ng mga trading, etc., etc. So, ang kanyang prinsipyo din, we have to get used to rejection and never give up. Pareho kay Jack Ma. Okay? So, do we have that? Do we have that in mind? Pang-apat, ito, recently lang po ito. Si Engineer Daffodil Sagusio. Sa Facebook ko ito nakita. No? 53-year-old but passed the civil service licensure examination on her 11th attempt. So, ibig sabihin, 1 to 10 failure siya. Ako, isang beses ko lang kinuha. Isang beses lang ako ng failure siya. Sakto. Another guy, no? Si Martin, ma'am, si Lionel Martes Mabacquiao from Cavite, kumuha ng LAPT, Licensure Examination for Professional Teachers. Bumagsak siya 16 times, 17 times siya pumasa. Recently lang po ito. So, yung mga pagsubok na yan, kung mahina po tayo, huminto na yung mga yan eh. Pero naniniwala na, magsasucceed pa rin. Courage, determination, resilient. Yung ating mga powerful words. So, pang-apat, panglima, yung ating mismong si Park Han-gil. Palakpakan naman natin si Park Han-gil. Chairman Park Han-gil, saludo kami po sa inyo. No? Alam niyo na ang kwento. He failed from his businesses before Atomy. No? Nagkasakit po siya ng cancer yata. No? Tapos, halos iwanan na siya ng kanyang asawa. Ibig sabihin, matindi talaga nangyari sa kanya. Hindi ka naman iiwanan ng asawa mo kung ano eh. Hindi ko lang alam kung may iba. Hindi ko lang alam kwento. Basta ang alam ko siya, naniniwala siya someday pagkaroon ng isang company na yung kanyang dream ay matutupad po dito. Ito po ngayon yung ating Atomy Company po. Palakpakan natin. So, with these successful people, do you think na tayo dito po, magagaya natin ang ginawa nila? Yes! Diba? Oo. Ay, ako, naniniwala talaga ako kasi pag hindi ako maniwala, hindi wala ako dito. Diba? Ayaw ko na mag-Star Master sa sunod na taon. Kung okay. So, okay. So, mga successful people, gawin natin ito. Hello? Gawin natin itong examples, no? Sige. Thank you, ma'am. You see? Oo. Pag Atomy ang pag-uusapan, alam mo, ubos yung oras ni Ma'am Julie at ni Ma'am eh. No? Sige lang, ma'am. Konti na lang. Madali lang tayo matapos, ma'am. Okay. Ngayon, magtatanong po kayo, bakit ako nandito? Bakit kami nandito ni Ma'am G sa Atomy?
Okay? Anong nakita po natin na maganda? So, una, nakita po namin na maganda ang mga produkto, ang company ay maganda. Prestigious yung company kasi ang company is built on trust, integrity, honesty, and goodness. Maka-Diyos po siya. No? Kung I think, nabasa po rin natin yung it values people. Pinaprioritize natin yung mga tao katulad natin ngayon. Ang purpose ng Atomy dito ay hindi kumita. Marami na siyang pera. No? Ang purpose niya dito ay matulungan tayo na umunlad din sa ating buhay. Ano yung mga tulong na yun? Hindi lang pera, hindi lang spiritual, no? Kundi motivate tayo na gayahin sila. Hindi tayo maghanap ng ibang example. Dito lang sa ating paligid nakikita mo na siya, no? Basa lang po tayo tungkol sa Atomy. Ito po ay totoong company na may malasakit sa ating kapwa at maka-Diyos. Ano yung kanyang motto? Cherish the spirit, create the vision, follow the faith, and serve in humility. So yung yung motto niya po ay, kung mabasa na, cherish the spirit, valuing people, create the vision. Ito po yung pag-planning natin sa ating future, no? Being proactive before na darating yan, ay envision na natin na darating po yan. Follow the faith, paniwala sa ating sarili, paniwala sa Diyos, paniwala sa ating kapwa, paniwala sa company. And serve in humility. Ito din isang maganda. No? Serve in humility. Remain to be humble. Feet on the ground. No? Kahit po maging successful po tayo, we have to remain humble. Wala tayong dapat ipagmalaki. I-share natin kung ano yung blessing na binigay nila sa atin. Atimos motto is designed to foster a sustainable and principled business environment that connects employees, members, and partners like a living organism. Okay, so may isa kong kwento. Itong kwentong ito, I think, ano na po siya, baka narinig nyo na po ito ha, pero pakwentuhin nyo na lang ako. Narinig nyo na yung kwento ng elepante? Sino nakarinig ng kwento ng elepante? Elepante, kwento ha, hindi yung malaki ha. Kwento ko na lang kasi wala namang sumasagot dyan ha, nakarinig eh. Si Sir Renz, alam yata ni Sir Renz ito, pero ako muna magkwento, Sir Renz ha. Okay. So may isang passerby sa zoo, nung namamasyal siya, nakita niya may isang elepanteng malaki. Malaki. Tapos ang elepante, napansin niya, nakatali sa isang paa ng maliit na lubid. So sabi niya ay, maliit na lubid yan. Isang sipa niya lang yan, ay tanggal na siya dyan. So sa curiosity niya, tinanong niya ngayon yung caretaker, Sir, bakit po yung elepante na yan ay maliit lang yung tali niya sa kanyang paa? So sabi ng caretaker, alam niyo sir, ay nung maliit pa siya, ay yan na yung tali. Tapos, hanggang sa lumaki siya, isip niya hindi pa rin siya makapag-alpas doon sa kanyang pagkatali. Hindi na siya nagsusumikap na mabago yung kanyang araw. No? So, nakuha natin yung lesson. No? Hindi magbabago yung ating buhay pag hindi po tayo gumalaw. No? Huwag nating tularan yung elepante. Sino ba gustong maging elepante dito? Okay? So, magandang aral po ito sa atin. We have to think, we have to innovate. Gumalaw po tayo, action po tayo para po mabago yung ating buhay, para ma-improve yung ating buhay. Don't be like this elephant. So sa mahaba nating pagdiskusyon na ito, are you now willing to do the hard work in order to succeed in Atomy? Sagot naman, yes. Okay. Isa pa po, are you willing? Okay. Convinced?
Are you willing to change for the better? Yeah. Okay. Go confidently in the direction of your dream. Live a life that you have imagined. No. You can do it. Now is the time. Ngayon, gawin natin ito yung ating napag-aralan po dito. Ngayon na. Now is the time. So if you can fly, kasi may kasabihan, sabi ni Martin Luther King, if you can't fly, run, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, crawl. Gumapang po tayo. Whatever you do, just keep moving forward. No? So, pakaganda. Tuloy-tuloy lang po tayo. In summary, success in Atomy is no accident. Hindi po, aksidente po ito na nangyari ito sa atin. It is believing in ourselves. In believing in Atomy business. Believing in Atomy products. We must have the courage. We have to take action. We have to be resilient. We have to be persevering in what we're going to do in Atomy. And we have to learn, continue learning. You know? And most of all, we have to love what we are doing. Believe in our journey. True success in Atomy comes to those who stay strong and never give up. Just as the saying say, just keep going. As the song says, just keep going. God Almighty is our guide. Aja! Aja! Aja!